Matagal kaysa karaniwan ang ginawang pag-aayos ni Patricia sa sarili kinalunesan. Kulay lavender na turnong blazer at skirt ang isinuot niya. That was one of her powerful suits, according to Celine. Hindi niya alam kung bakit natukso siyang isuot ang kwintas na bigay ni Kaloy sa kanya noon. Hindi naman nakalitaw iyon dahil Chinese collar ang disenyo ng suot niyang blazer. Basta feel lang niyang isuot yon. Pagkalabas niya sa sala ay naabutan niyang nag-uusap ang kanyang ina at kapatid. Wow, ang ganda naman ni ate, ibang klase. Nakangiting sabi ni Lucy, nginitian din niya ito. Aalis na ako nanay, paalam niya. Ate, ikamusta mo ako kay Kaloy ah? Nakangiting habol pa ng kanyang kapatid. He, natatawa na lang siya sa reaksyon niya. Hindi na niya pinalawig pa ang pakikipag-usap sa kapatid dahil baka sa kakulitan nito ay malate pa siya sa meeting. Alas 9 ng umaga ang nakatakdang oras ng meeting, pero alas 8:15 pa lamang ng umaga ay nasa WBC Towers na siya sa Makati. Dalawang taga-ibang sangay ng WBC na kakilala niyang nakukwentuhan niya habang naghihintay sila ng oras sa lobby ng 14th floor ng building. Naroon ang conference hall kung saan idaraos ang pulong. Sa pagkakaalam niya ay mahigit 50 ang original branches ng WBC at 9 naman ang Jade Bank na na-absorb niyon. Dadalo ang lahat ng branch managers maging ang mga naka-assign sa provincial branches. Kakwentuhan niya ang manager ng Cubao branch nang lapitan siya ng receptionist sa palapag na yun. Miss Mendez? Nilingon niya ang babae. Yes? Mr. Cervantes is requesting you in his office. Napamaang siya. Ha? Tumuloy ka na lang, nasa pinakadulo ng pasilyo ang President's office. Yes, thank you. Nilingon niya ang babaeng kausap niya kanina. Excuse me. Habang naglalakad sa hallway patungo sa President's office ay samot-saring isipin ang naglalaro sa utak ni Patricia. She felt more of excitement. Nangangatog ang kanyang mga tuhod, para siyang nahihilong hindi mawari. Pagpasok niya sa President's office ay bumulaga sa kanyang napakagandang interior nun. It was a work of art, walang tao roon. May 2 mesa pero bakante ang mga yun. Biglang may nagsalita sa kanyang likuran. On leave ang sekretary ko kasi nanganak. Ang assistant ko naman ay pinapunta ko sa Singapore para sa isang business trip. Kaya wala kang taong makikita sa opisina ko. Bigla siyang napalingon. She held her breath when she saw Kaloy standing there. He was as handsome as ever. Napagtanto niyang ang pribadong opisina nito ay sa gawing yun. Good morning, sir. Good morning, Patricia. Parang musika sa pandinig niya ang pagbanggit nito sa kanyang pangalan. Lalong nagpabilis iyon sa abnormal na tibok ng kanyang puso. I saw you when I arrived. Sa private elevator ako dumaan kaya hindi ninyo ako napansin ng iba mo pang kasamahan. Nagkukwentuhan kasi kayo. Yes, sir. Ipinatawag kita sa receptionist. Sabi ko sa kanya, the lady wearing a lavender terno. Sinabi kong Miss Mendez ang pangalan mo. Bahagya lang siyang tumango. Doon tayo sa opisina ko. If you don't mind, aanyayahan sana kitang mag-coffee. Naguguluhan bigla si Patricia. Ano ba ang nangyayari? Marami naman sila sa labas pero bakit siya lang ang inanyayahan nitong magkape? Namalayan na lamang niya ang sariling sumusunod sa binata sa opisina nito. Ang dibdib niya ay alipin pa rin ng hindi maipaliwanag na kaba. Kung maganda sa labas ng opisina nito, di hamak na mas maganda ang loob. Deep royal blue ang motif ng lahat ng bagay doon. Magmula sa malapad na desk nito hanggang sa swivel chair nito at maging mga guest chair sa harap ng executive desk. Malawak ang opisina nito. May mini library pa sa gawing kaliwa at 3 units ng computer. Sa gawing kanan ay may pantry. Sa ibabaw ng antigong cabinet ay may ilang framed pictures na nakapatong. May larawan ito roon na pinagigitnaan nito ng mga magulang nito. Solong larawan nito at 3 iba pa na kasama pa rin ng mga magulang niya. Hindi niya nakita kailanman ang ama nito pero malaki ang pagkakahawig nito kay Kaloy. And to her amazement, she didn't see a picture of a girl. Alam niyang may girlfriend na ang binata. Have a seat. Anito, iminwestra nito ang mahabang couch sa gilid. Naupo naman siya. Iyon ang kanina pa niya gustong gawin dahil sa panginginig ng mga tuhod niya. Thank you, sir. Nakatayo ito sa harap niya. What do you want for a coffee? Black or with cream? Sir, ako na lang po ang gagawa ng coffee. Sa kanyang kabiglaan,
Hinawakan siya ni Kaloy sa kamay, bagay na nakapagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na kilabot sa kanyang kaibuturan. Para naman siyang napaso sa ginawa nito. Don't bother, ako na ang bahala. Tumalikod kaagad ang binata at tinungo ang pantry. Sanay akong gumawa ng sarili kong coffee. Kahit nariyan ang sekretary ko, hindi ko inaasa sa kanyang paggawa ng coffee ko, unless may ka-meeting ako. She didn't talk, pakiramdam niya ay umurong ang kanyang bigla. Dala na nito ang 2 puswelo ng kape. Ibinaba nito sa center table ang mga yun. Nilagyan ko ng creamer, kasi alam kong karamihan sa mga babae ay naglalagay ng creamer sa kape nila. Nakangiting sabi ng binata, Thank you, sir. She doubted if she could drink the coffee. Nanginginig at nanlalamig ang kamay niya. Pakiramdam niya ay nanunuot sa kanyang kalamnan ang lamig na ibinubuga ng air conditioner sa kwartong yun. Naupo ito sa couch. Malayo ito sa kanya pero pakiramdam niya ay sobrang lapit nito. I guess we'll have to wait for at least 1 more hour for everybody to arrive. Ang mga taga Visayas at Mindanao ay kahapon pa nagsidating. Sa hotel na sila natulog, pero ang mga nasa malayong lugar ng North at South baka nasa biyahe pa. Anyway, sinabihan ko na ang receptionist at ang 2 staff na ipaalam sa akin kapag kumpleto na ang lahat. She just nodded, hindi pa rin niya magawang magsalita. Sinubukan niyang hawakan ang tasa ng kape pero talagang nanginginig siya. Ibinaba na lang uli niya yun. Kumusta ang nanay at kapatid mo? Biglang tanong ni Kaloy. Nang itaas niya ang kanyang paningin ay nahuli nito ang kanyang mga mata. Lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Kinailangan muna niyang tumikhim para masigurong hindi siya mapipiyok. Okay lang sila, sir. May hihingin sana akong favor sa'yo. Tungkol saan, sir? Nagyayayang magbakasyon si Mami. Gusto raw niyang may kasama. Baka naman pwede kayong sumama sa amin. Alam mo kasi, natutuwa siya sa inyo. Sa iyo, sa nanay mo at saka sa kapatid mo. Sir? Alam kong it's already beyond your duty pero siguro naman pwede akong mag-request as a friend. May nabili akong maliit na private resort sa Amanpulo. Malungkot naman kung kami lang ni Mami ang pupunta. Ayaw naman ni Mami na iba ang kasama. Naisip niya, kayo na lang daw mag-iina. That is kung okay lang sa'yo, Patricia. How about your girlfriend, sir? Hindi niya alam kung bakit bigla na lang lumabas sa bibig niya ang tanong na yun. Natigilan naman bigla ang binata kapag kuhan ay ngumiti ito. She's abroad, unavailable. Lumunok uli siya. Itatanong ko po sa nanay at kapatid ko kung okay lang sa kanila. Sigurado naman siyang okay sa nanay at kapatid niya ang ideyang yun. Ang mga ito pa ba? Matagal nang pangarap ni Lucy na makapunta sa Boracay. Minsan na ring ipinakita nito sa kanya ang isang magazine na nag-feature ng magagandang private resort sa Amanpulo. Para daw itong paraiso. I really hope na pumayag sila. Gusto kong mag-enjoy ang mami ko. Pasensya ka na kasi out of the blue sinabi niyang kayo ang gusto niyang makasama. Parang gusto niyang ma-offend sa sinabi nito. Na para bang pinagbigyan lang nito ang mami nito kaya sila inimbitahan. So, I'll call you up tomorrow for confirmation? Sige, sir. Kung okay lang sa kanila, aalis tayo ng Thursday morning. Iahatid tayo ng chopper sa isla, tapos susunduin tayo ng Sunday afternoon. Gusto niyang malula sa naririnig. Hindi niya mapaniwalaan na nangyayari ang lahat. Imagine, 2 linggo niyang inasam-asam na tawagan man lang sana siya ni Kaloy. Hindi niya akalaing makakasama pa pala niya ito sa isang bakasyon. Lalo yatang nagsikip ang kanyang puso. Hanggang sa tawagan na ito ng receptionist at sinabing kumpleto na ang mga attendees ay hindi niya na nagalaw ang kanyang kape. Sari-saring facial reaction ang nakita niya sa mukha ng mga branch managers nang magkasabay silang pumasok ni Kaloy sa loob ng conference hall. Nagtuloy kaagad ito sa unahan malapit sa projector. Siya naman ay naupo sa isang bakanteng silya. Masayang-masaya si Patricia. Naghuhumiyaw sa sobrang kaligayahan ng kanyang puso. Sa dinami-rami ng idinidiscuss ni Kaloy, wala siyang naunawaan ni isa man lang sa mga yon. Rerepasuhin na lang niya ang ipinapamahaging maraming brochure sa kanila. Nang sumapit na ang lunch break ay nilapitan din siya ni Kaloy. Sinabi nitong sumabay na raw ito sa kanya sa lunch. Sa veranda ng opisina nito ay may private nook ito. Nagpahatid ito roon ng pagkain. Kahit paano ay bahagya ng napayapa ang kanyang kalooban. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng mga kasamahan niya, pero wala siyang pakialam.
Hindi naman alam ng mga ito na dati silang magkaibigan. Maging si Kaloy nga ay hindi rin iyon alam. If you wanna use the comfort room, you may. I'm sure puno na ang restroom sa hallway. Anito nang matapos silang kumain. Thank you, sir. Bahagyang ikiniling nito ang ulo at tiningnan siya. Bakit, sir? Nothing. Sa tuwing magte-thank you, sir, ka sa akin, may naaalala lang ako. There was this old friend of mine who once told me, "Thank you, sir." Sabi ko kasi sa kanya kapag nagpagawa ako ng bangko, gagawin ko siyang manager. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Siya ba ang tinutukoy nito? Tumayo ang binata. Huwag mo akong intindihin. Ganyan lang talaga ako minsan. Gumamit ka lang ng CR. I'll go and check the others kung maayos ang lunch nila. I wish I could accommodate them all here. Nakangiting wika nito. Gustong-gusto niyang sundan si Kaloy. Gusto niyang tanungin kung ang tinutukoy ba nitong old friend ay nagngangalang Trisha, pero wala siyang lakas ng loob. Nang pumasok si Trisha sa comfort room ay pinigil niya ang kanyang emosyon. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Kinapa niya ang kwintas na suot niya. Bigla siyang nataranta. Wala roon ang kwintas. Kaagad siyang lumabas ng comfort room. Hinanap niya sa paligid ang kwintas pero hindi niya makita. Eksaktong nagbukas ang pinto. The meeting will start na, sabi ni Kaloy. May hinahanap ka? Wala, sir. Baka sa kwarto niya nahulog iyon. Baka hindi niya naayos ang pagkakalak kaya nahulog. Kahit hindi pa nakakapag-retouch ay sumunod na siya kay Kaloy pabalik ng conference hall. 3:00 na tapos ang meeting. Balisa pa rin si Patricia. Kailangang masiguro niyang sa kwarto niya o sa bahay nila nahulog ang kwintas. Baka sa paglalakad niya kanina sa parking lot iyon nahulog o baka kung saan-saan. She couldn't afford to lose it. Iyon ang kaisa-isang alaala ng pagkakaibigan nila ni Kaloy. Busy si Kaloy sa pakikipag-usap sa ibang managers kaya hindi na niya nagawang magpaalam dito. Isa pa, nagmamadali siyang makauwi sa bahay nila dahil gustong-gusto niyang masigurong naroon ang kanyang kwintas. Walang katumbas na diamante o ginto ang kwintas na yon para sa kanya. Pagdating sa bahay ay halos baliktaran na niya ang kanyang kama at lahat ng mga gamit sa kwarto niya pero hindi pa rin niya mahanap ang kwintas. Naghalughog na siya sa buong bahay pero wala talaga. Wala pa naman ang nanay at kapatid niya. Pero kung may nakita man ang mga ito na gamit niya na nahulog, siguradong ipapatong kaagad ng mga ito sa bedside table o tukador niya. Nanghihina siyang hindi niya mawari. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng isang malaking kayamanan dahil sa pagkawala ng kwintas na yun. Napakunot noo si Derek nang may mapansin siyang makintab na bagay sa carpet. Kaagad na dinampot niya yun. Isang silver necklace iyon na may pendant na puso. Itinaas niya iyon at pinakatitigan. Kumabog ang kanyang puso. Hindi niya maaaring makalimutan yun. Sa kanya ang kwintas na yun. Siya ang bumili niyon para ibigay sa isang espesyal na kaibigan. Tiningnan niya ang likod nun. May naka-engrave na Trisha doon. Kinakabahan siya. Sinasabi na nga ba? Kaya pala sa tuwing makikita niya si Patricia ay may familiarity siyang nararamdaman. Sigurado na siyang sina Trisha at Patricia ay iisa. Holy Christ! He had found his long-lost friend. Kaya pala kakaibang pintig ng puso niya ng unang pagkakataon na makita niya ang dalaga. She was my Trisha. Ito ang espesyal na batang babae na inalagaan niya sa kanyang puso. Naupo si Derek sa couch at inilapit sa kanyang bibig ang silver necklace. Hinalikan niya iyon ng 3 beses. Nabalot ng kung anong emosyon ng kanyang buong pagkatao. Naramdaman niya ang pag-iinit ng sulok ng kanyang mga mata at pananakit ng kanyang lalamunan. He had never felt so happy in his whole life. Ang pagkabagot sa nakalipas na 2 linggo dahil sa pakikipaghiwalay ni Bella sa kanya ay napalitan ng napaka-overwhelming na pakiramdam. Pakiramdam na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita. Exactly 12 days ago, nakatanggap siya ng tawag mula kay Bella. He was devastated when he learned that Bella married the American guy she just met. Ipinagpalit siya nito sa pangarap nitong maging sikat na international interior designer. Hindi niya inakalang ganoon kababaw ang pag-ibig ni Bella sa kanya. Sa sarili ay hindi man niya masasabing 100% ang pagmamahal niya rito, ay hindi niya magagawang saktan ito gaya ng ginawa nito sa kanya. Kaya nga pilit niyang inaalis ang damdamin niya kay Patricia dahil ni sa isip niya ay ayaw niyang magtaksil sa dating nobya.
Hindi ganon kadaling tanggapin ang katotohanan kaya nagbakasyon siya sa Amanpulo. Mag-isa lamang siya roon kaya napagtanto niya na hindi pa naman katapusan ng mundo. Kasabay ng pagmumuni-muni niya ay ang palagiang pagsalit sa kanyang gunita ng imahe ni Patricia. Si Patricia na kaya pala ganoon na lamang ang dulot na atraksyon sa kanya ay ang batang naging malapit sa puso niya noon. Gusto niyang pasalamatan ang kanyang mami sa pagpupursige nitong malimutan kaagad niya si Bella. She was then telling him there were lots of women around. Nabanggit pa nito ang pangalan ni Patricia. Mabait daw si Patricia at mabining kumilos. Sigurado raw itong magiging mabuting nobya ito at asawa kung sakali. Ang isip niya ay hindi pa handang tumanggap ng anumang sasabihin ng kanyang ina noon dahil sa kabiglaan sa ginawa ni Bella. Ngunit hindi niya maitatatuang bukas ang kanyang puso sa posibilidad. Ngayon niya higit na unawaan kung bakit nangyari ang lahat. Really, everything happened for a reason. Marahil ay alam ng Diyos na hindi niya kayang manakit ng damdamin ng isang babae, kaya taas na ang gumawa ng paraan. Si Bella na mismo ang naging instrumento para makalaya siya rito. At nariyan si Tricia, si Patricia. Ang puso niya ay umaasam na sana ay hindi pa siya huli sa puso ng dalaga. Na kung sakali ay wala siyang masasagasaan o masasaktan. Patricia, Tricia. Mahinang bulong ni Derek bago inilapat uli sa bibig niya ang kwintas. Hindi pa nakakatapos magpaliwanag si Patricia sa kanyang ina at kapatid tungkol sa imbitasyon ng mag-inang Cervantes ay excited na ang mga ito, lalo na si Lucy. Hindi ba nakakahiya anak? Pag-aalangan ng kanyang ina. Ang KJ talaga ni nanay. Excited tapos biglang mahihiya. Ano kaya yun? Natatawang sabi ni Lucy. Mabait naman si Mrs. Cervantes at saka nay. Palagay ko na way lang yun ni Derek para makasama niya si ate. Kinikilig na wika pa ni Lucy. Sinaway naman kaagad ni Patricia ang kapatid. Nako, umandar na naman ang marumi mong utak, Lucy. Hay nako, basta ako super excited. Siguradong super maiinggit ang mga kaibigan ko kapag ikinuwento ko sa kanila ang bakasyon natin. Tumangulang siya. Naalala niya ang nawawala niyang kwintas kaya itinanong niya iyon sa mga ito. Abay, wala akong nakita. Nagwalis ako ng buong bahay bago ako umalis kanina. Pati yung kwarto mo ay winalisan ko. Ana kanyang ina. Alin ang nawala ate? Yung kwintas na binigay ni Derek? Isinuot mo no? Oo, kahapon. Baka nahulog sa kung saan. Ay, sayang. May sentimental value pa naman yun sa'yo. Nakangiting wika nito. Hayaan mo't hahalughugin ko ang buong kwarto mo. Baka kung saan lang napasuot yon. Sabi naman ng kanyang ina. Hindi na siya kumibo. Sana nga ay makita uli niya ang kanyang kwintas. Iyon pa naman ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Ang kwintas na alaala ni Kaloy sa kanya. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Patricia kapag mismong si Kaloy ang nag-abot ng kwintas sa kanya at ipinagtapat nito na alam na nito ang katotohanan? At dito na po nagtatapos